Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Jebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Kumusta na po? Tayo po ay sama-sama ngayon sa ating pag-aaral dito po sa programang Kamalayan. Ang atin hong programa ay pwede nyo pong mapakinggan gamit pong iba't ibang istasyon ng radyo. Iba't ibang oras po, depende sa kung aling istasyon po kayo nakikinig sa Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre, pwede ho tayong masubaybayan gamit po ang mga online platforms. Nandyan po ang 1143 DZMR Facebook page, ang 702 DZAS-FEBC Radio Facebook page, ang mga online apps po natin, pwede nyong gamitin. At syempre, nandyan po ang FEBC Radio TV, andyan po ang Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS-FEBC Radio TV. Gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Yan naman po ay tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Sa atin hong pag-aaral sa pagkakataon pong ito, ay patuloy po nating tatalakayin ang tungkol po sa resilience. No? At pag sinasabi nating resilience, yan po ay may kinalaman sa paano ba natin hinaharap yung mga criticism, yung mga failures, mga setbacks, di po ba? Sapagkat yan po ay parte ng ating buhay. Maraming uri po yan eh. Meron pong mga setbacks dahil tao tayo, nagkakamali. At ang tanong po, paano tayo bumabangon sa mga pagkakamali, di po ba? Sa Bible po, mapapansin nyo dahil sa biyaya ng Panginoon, hindi po dahil nagkasala o nagkamali ang isang tao, doon na nagwawakas yung istorya ng kanyang buhay. Siyempre gusto nating linawin na hindi po natin sinasabi ito para i-encourage tayo na magkamali o magkasala. Sinasabi natin to para maunawaan po natin yung biyaya ng Panginoon ay sapat para tulungan po tayong makabangon. Kaya nga napakaraming halimbawa. Magbigay tayo ng ilan. Ano po? Yung babaeng Samaritana sa John chapter 4. Siya po ay namumuhay na in isolation sapagkat marumi ang kanyang pamumuhay. Pero nakita po natin kung paanong natanggap niya ang kapatawaran at paano siyang ginamit ng Panginoon at hinango sa kalagayang yon. Si Apostol Pablo na siya pong ginamit ng Panginoon para masulat ang kalahati ng bagong tipan sa kanyang sariling patutuo. Ay kanya pong sinabi na dahil po sa biyaya ng Panginoon, natanggap niya ang kapatawaran. Sabi niya sa 1 Corinthians 15, verse 9 and verse 10, I do not deserve to be called an apostle because I persecuted God's church, but I am what I am by the grace of God. Napakaganda nun, ano? Yung turning point ng kanyang buhay ay yung biyaya ng ating Panginoon. Kaya paminsan po, kung mapapansin nyo, pag tayo bilang tao ang tumitingin sa ating kapwa, kadalasan ho, pag nakita natin yung isang taong nagkamali o kaya hindi maganda ang pamumuhay, para bang agad-agad naiisip natin na nakatali ka na dyan, yan ka na habang buhay, yan na ang iyong kasalukuyan at yan na rin ang iyong hinaharap. Para bang nakalak na dun yung tao. Pero salamat dahil ang Panginoon po ay hindi ganon. Ano po? Sa kanyang biyaya ay merong pong pagpapatawad, merong pagbangon, merong paglaya, merong pagsisimula na panibago. Dahil po sa kanyang kagandahang loob. So pwede tayong bumangon dito. Now, meron din pong klase ng setback na bunga naman ng mga discouragement. Sabi nga, may mga times po na talagang down po tayo, siguro dahil na overwhelmed tayo ng problems. May mga times siguro na tayo po ay nagpasya na akala natin yung desisyon, yun na po ang pinakamainam, only to find out later on na nagkamali pala tayo ng ating desisyon. So, nagkakaroon tayo ng mga regrets. So, salamat dahil ang Panginoon po, maging sa ganoong uri ng setbacks ay
binibigyan tayo ng assurance na pwede po tayong makapanumbalik, makapagsimulang muli at tataglayin natin ang karunungang nagmumula sa Kanya. So magandang katiyakan din po yan para sa atin. And then of course, nandyan din naman yung paminsang setback dahil po sa may mga pagkakataon na tayo po ay natutuon sa hindi tama at nahahadlangan yung proseso ng paglago. At sa puntong ito, gusto natin pagtuunan, paano natin babaguhin yung ating pananaw o pag-iisip para sa ganoon patuloy tayong lumago, umangat at makasunod sa kalooban ng Diyos. Ang sabi po sa Philippians chapter 4 verse 8, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Napakaganda po ng passage na ito. Paalala po sa atin na yung human nature po natin, kadalasan, kung ano po yung kabaliktaran nito, yun ang ating pinagtutuunan. Kaya nade-discourage tayo, nawawalan tayo ng pag-asa, nagdududa tayo, di po ba? Kaya may mga times po parang mas matagal pa tayong nalulugmok kaysa dun sa umaalagwa dahil nga mali ang ating pinagtutuunan. Kaya magandang hamon at paalala ito dahil po sa biyaya ng Panginoon. Pwede tayong sumulong pero ang katanungan po, anong pinagtutuunan ng iyong isipan para sa ganoon tayo po ay tuluyang umangat at magkaroon ng pagbabago. Di ba? Kaya napakagandang reminder, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Now, hindi ko po alam, pero marahil sa ating mga tagapakinig ngayon, meron po kayong sitwasyon na kung saan meron kayong naiisip na negatibo. Di ba? Marahil po pinanghihinaan kayo ng loob dahil na-overwhelm kayo sa problema o marahil po ay nagsisimula kayo magkaroon ng self-pity o kaya anxiety, pagdududa sa ibang tao o marahil nagtatanim tayo ng mga maling damdamin sa ibang tao. Yung bang tipong tuwing makikita natin o maiisip ang isang tao, para bang laging naglilikha ito ng mga negatibong kaisipan sa atin. Well, paalala po ng Bible, no? Tanggalin mo yung isipang iyan at ito ang dapat mong ipalit. Ito ang dapat mong pagtuunan. Whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. I hope na ito pong talatang ito ay mangusap sa iyo kung ganyan ang iyong nararanasan ngayon. Now, isa pang magandang paalala sa atin, yung sinasabi po sa Romans chapter 12 verse 2. Don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Napakagandang muli, no? Pagbabago at nagsisimula ito sa pagbabago ng isip. At pagkaho na bago ang isip natin, pipiliin natin at gugustuhin natin yung kalooban ng Diyos. At ang sabi po ng talata, that which is good and pleasing and perfect. Kung ano po ang mabuti, marangal at kalugod-lugod sa ating Panginoon. So napakaganda pong reminder nito. To develop resilience, hindi lang po ito basta babangon tayo sa pagkakamali. We have to make sure that we are better the next time around. Hindi ho pwedeng dala-dala mo yung lumang attitude, tapos umaasa ka na babangon ka na mas mainam. Hindi ho pwedeng dala-dala mo yung lumang habits, tapos babangon ka na iniisip mo better ka ngayon. O kaya dala-dala mo yung mga maling pag-uugali o pananaw, tapos umaasa ka na sa iyong pagbangon ay magiging mas mainam ang mga bagay. Sa totoo lang, may mga times po na yung ating pagkakalugmok ay pagkakataon na magkaroon ng reorientation ng ating isipan. Parang ganito po yan. Merong nakapagsabi na mas sensitibo tayo sa pagtuturo ng Panginoon pagkaho bumagsak na tayo sa pagkakamali. Kasi minsan po ang pinakamahirap
yung pigilan at sa katuruan ay yung mga taong kumbinsido na tama yung kanilang ginagawa kahit na ito naman talaga ay hindi tama, sang-ayon po sa salita at pamantayan ng Diyos. Kaya minsan makikita mo may mga taong matigas ang ulo, bakit? Kasi sa tingin nila okay na okay eh. Pero once na naranasan natin yung vulnerability, na-realize natin na hindi pala tama yung ating kaisipan, mga pagkilos, doon po nagiging bukas ang ating buhay, then we become ready to get up again. At sa ating pagbangong iyon, tayo po ay makagagawa sang-ayon sa kanyang kalooban. Kaya malaking challenge po ito para sa atin. Anong kailangan po nating gawin? At bakit importante po na yung labanan sa isipan ay mapagtagumpayan para yung labanan ng pagbangon ay atin ding mapagtagumpayan. Totoo yan. Kasi kadalasan po ang pagbangon nagsisimula siyempre sa puso natin and then sa isip natin. Pag hindi ho nabago yung puso o kaya ang isip, kadalasan po nananatiling lugmok. So ano bang gagawin po natin? Ilang bagay po ang dapat nating tandaan. Una, we have to remember that good thinking precedes good results. Kailangan maging tama ang pag-iisip para merong tamang results. Hindi ho pwede na yung old thinking, mga dating pamantayan, mga dating kinagawian na nagdala na nga ng pagkakalugmok, pagkakamali, yun pa rin ang gagamitin mo tapos aasa ka na ikaw ay makakabangon. Kailangan po mabago yung takbo ng isipan. Kaya nga dito sa Philippians 4:8, keep in mind, nung sinabi ito ni Pablo, just a few verses before verse 8 sa Philippians 4:4, ang sabi niya, rejoice in the Lord always. So ang hamon po sa atin sa passage na ito, paano natin mararanasan yung kagalakang iyon? At tayo po ay may responsibility doon. Hindi mo lang to basta nararanasan, kundi meron ka ring bahagi dito. Bakit nga naman paminsan pare-parehas mananampalataya? Yung iba may kagalakan, yung iba wala. Sa kadahilanan po na yung tamang tugon ay hindi ginagawa ng iba. So yung tumutugon ng tama, tumatalima sa Panginoon, sila po yung nakakaranas ng tunay na kagalakan. Parang ganito ho yan Alam nyo, pagka yung values natin ay hindi nag-a-align sa values ng Diyos, hindi tayo matututong matuwa o maging masaya sa mga bagay na nagpapasaya sa Panginoon. Yung alignment po doon, napakahalaga Kaya paminsan yan ang problema, Ayaw nating mag-align sa kalooban ng Diyos. Hindi tayo matutong maging masaya sa mga bagay na nagpapasaya sa Panginoon, and then umaasa tayo, makaka-experience tayo ng joy. Si Pablo sa Philippians chapter 1, binahagi po na yung kanyang pagkakakulong dahil sa Ebanghelyo ay nagdulot ng paglaganap ng gospel. Kaya nga sabi niya nagagalak siya Pero mapapansin niyo po na bagamat dumaran na siya nung time na yon, kasalukuyan niyang nararanasan, yung physical limitation and physical discomfort. Pero may kagalakan po siya sapagkat kung ano ang nagbibigay ng kagalakan sa Panginoon, ay siya ring nagbibigay ng kagalakan sa Kanya. Hindi po ibig sabihin ng joy, walang problema, walang discomfort. Isang bagay po na nagdudulot ng kagalakan, yung alignment na yon sa Panginoon. We have to align with what is important to God. At kadalasan pag hindi po nangyari yung alignment na yan, diyan po natin nararanasan yung nag-struggle tayo dun sa pagkakaroon ng kagalakan sa mahalaga sa ating Panginoon. Kaya nga yung pag-aaral natin ng Biblia, ang layunin din po niyan, para maintindihan natin kung anong mahalaga sa Diyos at mag-a-align po tayo doon. Pangalawang bagay po, good thinking increases your value. Alam nyo, napakahalaga nito kasi paminsan hindi natin nakikita na marami sa ating kapasyahan ay hinuhubog ng ating pagpapahalaga. In other words, when we make choices or decisions, yung mga choices or decisions na ito nakabase po doon sa kung ano yung pinapahalagahan natin. Pag hindi ho natin binago yung ating pinapahalagahan, nakalalamang po na yung mga bagay na
gusto ng Panginoon na piliin natin ay hindi natin mapipili. Yung mga bagay na importante sa Kanya ay hindi natin mapipili. Bakit? Dahil nga hindi nag-a-align yung gusto ng Panginoon sa gusto natin. So, hindi mo pwedeng dalhin yung old thinking tapos nag-iisip ka na magde-decide ka ng tama. Tandaan mo na hinuhubog ng values natin yung mga desisyon natin. Kaya nga, kung gusto mo ng tamang mga desisyon, well, kasama sa resilience yan, you have to learn to embrace the kingdom values. Dahil pag hindi mo in-embrace yung kingdom values, old way of thinking will lead to old decision making. Pangatlong bagay po, poor thinkers are slaves to their surroundings. Ito pa isang mabigat Yung bang kadalasan yung mentality na wala tayong magagawa, ganito na talaga, wala na tayong pwedeng baguhin. Yung bang nakatali tayo sa ganoong kaisipan na para bang mas matimbang yung sirkumstansya kaysa po sa biyaya ng Panginoon. Mas matimbang yung pong pangyayari kaysa sa posibilidad dahil po sa biyaya ng ating Diyos. Kaya napaka-importante pong ma-realize natin yung resilience. Ang nakikita ay yung biyaya, pangako at kapangyarihan ng Diyos. Hindi yung mga kaganapan o sitwasyon. Hindi ba sa Bible makikita mo, sa madalas na pagkakataon na naging talunan o lugmok ang mga tao, ito po ay sa konteksto ng pagtingin ng mas malaki sa problema kaysa sa Panginoon. A lot of good examples. Ang isa po, if you remember, nung si Gideon ay tinawag ng Panginoon, imagine, lalaban, sabi ng Panginoon kay Gideon, tawagin mo yung mga lalaban. Kung hindi ako nagkakamali, sinasabi ho roon ng dumating 32,000. 32,000. At ang sabi ng Panginoon, pauwiin mo yung takot. Yung takot ho, 22,000. So ang natira po ay 10,000. Sabi ng Panginoon, masyado pa rin marami. Uminom kayo sa sapa. Tapos yung mga sumalok lang ng tubig gamit ang kanilang kamay, yun ang matitira. 300 lang ho yun. Pero imagine, from 32,000, pinauwi yung takot, mas marami pa yung takot kaysa sa matapang 22,000 po ang nawala. So bakit po? Dahil iniisip nila na hindi natin kaya to. Dahil ang sabi po ng talata, ang kalaban nila, sabi sa English translation, as numberless as the sands on the shore. Sing dami ng buhangin sa dalampasigan, hindi mabilang. Matatakot talaga sila. If you remember, ganun din yung nangyari sa 12 espiya nung papasok po sila sa Promised Land. Yung kanilang pagpunta roon, ang layunin po ay i-assess yung lupain, pero ano po nangyari? They began to make their own conclusions. As a result, sa halip po na sila ay magtagumpay, napangibabawan po sila ng takot. Samantalang sa 12 espiya, 2 po doon na nagsabi na tama ang sinabi ng Panginoon, it is a land flowing with milk and honey. Lusubin natin, yan mismo ang sinabi ng Panginoon. Ano nangyari doon sa 10? Ang nakita ho nila, hindi yung kagandahan ng lupain. Ang nakita nila, hindi yung laki ng ubas, kundi yung laki ng tao. At ang sabi po ng mga talata, naghasik sila ng takot. At marami naman ang natakot. Ganyan po di ho ba? Yung bang kadalasan po, hindi natin namamalayan na, okay, mananampalataya, nagtitiwala tayo sa Panginoon, but we allow the circumstances to dictate our response rather than the promises of God. Mas hinahayaan nating magdikta ng ating pagtugon ang mga kaganapan, ang mga pangyayari, kaysa po ibase natin yung pagtugon sa kalooban ng Diyos. Ito po palagi kong sinasabi na sana maging hamon sa atin. Kahit sa mga personal na paglago, alam nyo ba na maraming tao pag binigyan ng responsibility, ang kadalasan po, bago man lang alamin kung kalooban ba ito ng Diyos, kadalasan nauuna yung sagot Nauuna yung, wag ako, iba na lang, bakit ako, saka na lang, next time na lang. Nako, marami na hong ganyan. Paulit-ulit. Sabi ko nga bago ho tayo sumagot, tanungin muna natin, Lord, kalooban mo ba ito? Kasi baka mamaya,
kalooban naman pala ng Panginoon na gawin natin ang isang bagay, but we allow our fears, our doubt, our insecurities to make the choices for us. Anong resulta? Ayan, tayo po ay tanggi ng tanggi, and by always saying no, hindi tayo talaga lalago. Samantalang kung kalooban ng Panginoon yan, then take that step of faith, and then you will experience kung paano kang itataguyod ng Panginoon dyan. Ang mahirap kasi yung pagka-komportable tayo, oo tayo ng oo, na hindi man lang natin inaalam kung kalooban ng Diyos. Pagka naman takot tayo, tanggi tayo ng tanggi, na hindi pa rin natin inaalam kung kalooban ng Diyos. So in other words, yung human judgment natin, at saka po yung sitwasyon, ang siyang pinagbabasihan natin if we will say yes or no to something. Ang kailangan pong pagmulan ng ating kapasyahan ay walang iba kundi ang kalooban ng ating Diyos. Kayo ho ba? Ilang beses na ho ba kayong tanggi ng tanggi? O kaya oo kayo ng oo sa mga bagay na tingin nyo kayang-kaya without even finding out if it is God's will, di ba? Sometimes ganyan we become slaves to our surroundings. Na yung ating kapaligiran, sirkumstansya, kaganapan, ang siyang nagdidikta kung gagawin o hindi ang isang bagay sa halip na kung ito ba ay kalooban ng ating Panginoon. Kaya kung mapapansin mo, yung mga taong ginamit ng Diyos, hindi naman sila ginamit dahil palaging madali. Hindi naman sila ginamit dahil palaging simple ang sitwasyon. Kadalasan nga talagang challenge Step of faith di ba? Si David, labanan ba naman si Goliath, di ba? Imagine mo yung laki ni Goliath, kung babasahin mo yung, ini-imagine mo kung boxing, sinasabi yung stats, pag binasa pa lang doon kung ano yung timbang ng kanyang mga gamit, yung laki ng taong to, saka yung kanyang mga karanasan, talagang nandun talagang mai-intimidate ka Pero alam po ni David that he was fighting Goliath not because he is good, he's fighting Goliath because he knows that this is God's will. Kalooban ng Panginoon to, bahala ang Panginoon dito. Pero siyempre, alam din natin na meron din siyang kasanayan na binigay din sa kanya ng Panginoon. Pero ang importante ron, kalooban ng Diyos. Hindi yung basta tanggi lang ng tanggi. Ulitin ko, hindi rin naman tama yung oo ka lang ng oo at basta lakasan lang ng loob. Kailangan alamin mo muna, kalooban ba ng Panginoon? Yun ang pinakamahalaga ho doon Ang masaklap kasi, ibinasi natin sa circumstances yung ating desisyon, and eventually we realize na kahit sabihin mong umoo ka nga pero hindi pala kalooban ng Panginoon o wala sa timing ng Panginoon or maybe wala sa kaparaanan ng Panginoon, then you're making a mistake. Kailangan po alamin natin ang kalooban ng ating Diyos. So yung resilience is all about knowing who God is. We know that God is in control. We know that God is love. And we know the promises of God, and we have a relationship with Him. Yes, siya po ang nagsusustain sa atin. Siya po ang nagbabangon sa atin. At kadalasan yung pananatiling lugmok, alam niyo po kung bakit natin nararanasan yan? Lugmok ang mga relasyon natin. Bakit? Kasi sinasabi ng Panginoon, forgive, but we don't want to forgive. And yet we expect His blessings to be upon us in our relationships. Sinasabi natin na ayaw nating gawin ang kanyang kalooban pero umaasa tayong lalago tayo. Hindi mangyayari yun. Kinakailangan pong gawin natin ang kanyang kalooban, sundin natin ang kanyang nais para sa ganon maranasan natin ang kanyang kapangyarihan. Kaya mga kapatid, napakahalagang bagay po. Kung nagnanais po tayo na talagang mabigyan ng kaluwalhatian ng ating Diyos, kailangang alamin natin ang kanyang kalooban at humakbang tayo sa pananampalataya kapag alam natin kalooban niya ang isang bagay. So, baguhin natin ang takbo ng ating pag-iisip, i-align natin sa kalooban ng Diyos at tayo po ay tumugon ng may pananampalataya sa kanyang paanyaya na tayo po ay maglingkod sa kanya. So, dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo.
pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.